What's up? Okay, so sana ay nasa maayos ang lahat ngayon. Maskit meron tayong mga nakikita at hindi magagandang balita, guys, no? At lalong-lalo na itong bigyan muna natin ng pansin itong nag-viral at talagang kumalat sa social media noong nakaraan pang mga araw, yung isang farmer na kapatid umano noong vice mayor noon sa diyan sa may Panglao, Bohol, guys. Talagang pinagtulungan, no, ng ilang mga malalaking mama malalaking tiyan at talagang pwersahan, no, at sinaktan. Okay, diba? Inagawan ng patalim. Kung mapapansin natin na talagang yun ay labag sa kanyang karapatan dahil sinearch, kinuha yung kanyang gamit, although matalim yun, pero ang punto doon, ano bang ginawa niya? Wala, sumakay sa motor, lumapit sa kanila, sumakay sa motor, tapos doon pinagtulungan nila. Ngayon, di ba, reklamo, kaso ang kahaharapin nila. At ngayon bago, ito ito yung pahayag, no, ng kapatid nitong biktima sa pangharas at pananakit at pinagtulungan ng LTO personnel sa may Panglao. Ito, guys. Naman siya. Tapos ikulat, isumbag man ko, no, tapos ikuyot pa siya, nanaog na, tapos bago siya musukol kay kiniawag so naman ko siya kanang farming are ba, mao man ko na yung kalingawan, magdaog, masundang. So, meron silang formal na reklamo. Ngayon, okay, gikan man to nag-harvest, kahilak kay ison, baya po na to, mararaman. Dili po, ingat to unta ba? formal na reklamo ang meron sila. Kriminal, di ba? Ito po, ang problema dito, dahil sa ginawa nila, 5 sa kanila, no? Mukhang yun lang yun naman yun. Kailangan naman isang tao lang, tapos mas marami pa. Alam natin na sobra sa 5 sila. O makikita natin ba yun? Hindi naman lahat nakalapit, no? 5 sa kanila. Meron ng utos sa DOTR dyan na sibakin. Nung una ay preventive suspension habang gumugulong yung investigasyon. Ngayon, wala na. Kayong araw, no? Meron ng utos o order para sa pagsibak. Dismissal order para sa 5 personnel ng LTO na kung saan ay nakitaan ng kamalian sa ginagawa nila. Ipalagay natin na treat sa kanila yon, pero yun nga yun, no, di ba? Ang reaksyon ng karamihan mali. Ayun nga, meron tayong isang abogado na nag-comment din na yung mga ginagawa noon, yun yung epekto ng pagka walang alam sa batas. Kung saan pwedeng humuli, kung saan ma-apply yung tinatawag nating warrantless arrest at yung tinatawag nating yung citizen's arrest. Saan ba pwedeng i-apply yun? Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon na magagamit yon. Kasi kung gagamitin natin yon, tayong mga sibilyan ay gagawa noon, parang sinasapawan na natin yung trabaho ng ating mga kapulisan. At saka, abay maraming karapatan ng tao ang malabag dyan. Again, warrantless arrest. Warrantless arrest meaning walang warrant of arrest. Kailan mo pwedeng hulihin yon? Diba? Nakasaad yan sa batas. Mangyayari na lang yon kapag caught in the act, merong mga komosyon, kaguluhan, sa harapan mo nangyayari. Kung pwede mong isang kriminal, nandyan na sa harapan mo nangyayari na nandyan ka, at mayroong pagkakataon na talaga in-neutralize mo, maaari. Saka na yung pulis, kasi huli naman yan sila. Pagka tinatawagan, saka naman yan dadating. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon mayroong pulis, mayroong law enforcers. Kaya yung sibilyan nagagamit din. Meron ditong nakasalalay na kaukulang batas dyan, no? Di ba? So ngayon, ito na nga, kung ang problema dito, masibak, tapos meron pa silang kaso, mabuti na lang kung madala sa usapan, no? Kung pakikiusapan, kung hindi, nako, malamang magkakaproblema talaga sila. Ang kanilang problema, hanap buhay, para kasi may mga edad na rin.
para sa kanilang pamilya. Kaya ito ay magsilbing aral na rin. Ngayon, mayroong balak ata, ewan ko lang, no, kung ito ay mangyayari ba, no? Pero meron tayong natunugan na i-retraining yung ating mga LTO personnel. Ano ba yun? Province of Bohol or entire Region 7 or nationwide. Di ba? Pagkakaalam ko, kung mangyayari yun, apektado na yung ibang mga LTO do district offices, lahat na lang sa buong Pilipinas para magiging marirefresh din yung ating mga LTO personnel. No? Diba? In fairness din naman sa kanila, kung may punto yung mga matatanggal, yung mga tinatanggal at yung naka-enkwentro doon sa may hindi enkwentro, yung nagiging epekto, no, sa paghuli nila doon sa isang farmer, kung meron silang sa tingin natin hindi magandang kutob yung mayroong hawak, lumayo kasi sa kanila. Yun yung punto doon so sa kanila na yon. So patunayan kung mayroong isasampang kaso kung ano yung sasagot nila doon, guys. Ito ay magsilbing aral sa lahat, not only sa PNP, sa LTO personnel, kundi sa iba pa mga departamento ng gobyerno, na magiging dahan-dahan tayo, no? Hinay-hinay tayo sa mga usaping ganon, kasi baka magkakaroon tayo ng problema. Hindi maganda ang epekto. Ito ngayon, sino ba namang mag-aakala, no, na itong ginagawa nila iepekto magre-resulta sa pagkatanggal at pagsampa or pagkaharap ng kaso sa kanila. Kaya again, sana naman ay maging aral ito sa lahat. Dadaan lang, relax lang. Relax lang para mas mapaigi ang serbisyo, kasi ang implementation ng batas mayroong limitation. 'Di ba? Mayroong limitation ng lahat, guys. Kaya sana ay maging maayos ito at maging aral sa lahat, na kung saan ay hindi na maulit, no? Okay? So ito, guys, hanggang sa muli po. Ito po ang Jim 5 TV. Maraming salamat. Mabuhay ang buong Pilipinas.